morning po sa lahat mga katrops, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Hindi po kami nagbukas ng lagawan ngayon gawa nung si Mrs. Katrops masama ang pakiramdam at isang linggo halos na rin yung ubo niya na hindi nawawala. So kailangan pa-check up para malapatan ng gamot. Kaya po hindi ako lumusong gawa nung samahan natin siya. Wala naman din pong pitas ngayon. So bukas po meron pitas ulit bukas. So, hindi po tayo ganun makapagbukas gawa nung sabi nga wala pa tayong kasambahay dito na para tulungan siya na maghiwa. So kung meron na sana kahit na yun na lang magbukas pwede. So hindi po alalayan na lang ng misis, kaya lang dapat tayo nakukuha. Nahirap kasi mga katrops pagka nag-iisa gawa nung kuminsan natutulungan ko siya, kuminsan naman wala naman ako rito, nasa bukid ako, hindi ko siya matulungan. Andun yung sa halos sa kanya rin lahat, kaya rin naalala mo rin pagka nag-iisa dahil alam naman natin yung pagod ng ganito, yung paglulugaw, hindi naman basta-basta, hindi naman kagaya nung nagtinda ka lang ng damit na pag bumili okay na, hindi. Ito kasi pag may kumain, idinisin mo yung pinagkainan, huhugasan mo lahat yung mga plato, ay yung mga mangkok na ginamit, bubuhusan mo pa ng ng tubig na mainit, lahat yon, pati mga kutsara, tapos patutuyuin mo, pagyaring patuyuin, pupunasan. So ganun yung trabaho niya, lalo na sa mga gamit. Hindi naman sa medyo may pagkamaselan si Mrs. Katrops. Hindi niya basta-basta ilalagay dyan ng hindi maayos. Kaya naman, ayun. So ngayon may sakit. Pag naging okay na siguro siya, nakaat na lang tayo magbubukas. Kasi talagang di kaya. Tops. Ayan, bili muna namin ng panggarapata si Biscuit. Gawa nung may madalang siya na garapata, kailangan matanggal kasi mananamla yung aso. Makakaawa rin tingnan pagka matamla yung mga alaga mo, kaya titingin natin. malapit na nga kami sa bilihan.
ng mga gamot ng aso. Dito rin meron din mga pampurga, kompleto rin ito eh. Kasi si Winwin dito natin dinala nun. Kaya Lopez Veterinary Clinic. So, let's go. Ayan. Yun bukas. Pauwi na kami mga katrops. At nagano nga lang kami, tumingin din ng mangga. Dito sa palengke ng Arayat, Pampanga. Ay. So ayan mga katraps, bali meron nga po nagtatanong sa atin about sa pagpapabulaklak ng kalamansi. So ang kalamansi po pagka po mura ang dahon niyan, hindi nyo po kayang pabulaklakin yan mga katraps. Ang nagpapabulaklak po ng kalamansi pagka yung magulang na yung dahon. Ngayon po, kailangan po na huwag nyo siyang patutubigan ng mga 10 to 12 days yung kalamansi nyo para po magbitak yung lupa. At pagka po 12 days hindi nyo na po siya pinapatubigan, magbibitak-bitak po kasi yung lupa nun. Pag nagbitak-bitak po yung lupa nun, pwede nyo pong, pag halimbawa 12 days na po siya, pang 13 o 14 days, pwede nyo na po siyang diligan nakasama yung pataba para po siya mamulaklak. Pero pagka po ang kalamansi nyo is sariwa yung dahon, mura, hindi nyo po kayang pabulaklakin kahit na ano po ang gawin nyo. Mamumulaklak po yan pero ilang piraso lang, hindi po kagaya ng pagpapabulaklak talaga na 10 to 12 days. Huwag mo siyang patutubigan, tapos pagka po pinatubigan nyo, samahan nyo po siya ng pataba, o kahit po iunan nyo na yung pataba, kahit na po ibubod nyo dun sa paikot nya. So kung nasan po yung tapat ng dahon nya, nandun po yung ugat nyan. Pwera na lang po kung ang kalamansi nyo nakapaso, kasi po yung iba nag-aalaga pa isa-isang piraso o 2 piraso nasa paso. Huwag nyo pong itututok ng gusto sa puno, kasi po yung mga ugat na maliliit nun, wala na po ron. Ugat po nun pagka nasa paso siya is nasa gilid na ng paso. Yun po yun. Dun nyo po, kung ang kalamansi naman po nasa gaya nung kinikilusan natin sa Lucky Farm, kung nasan po yung dahon nun, dun po sa tapat na yon, dun nyo po ibabagsak yung pataba para po yung kagad na ugat na maliliit nya, yun po kagad yung makasipsip ng pataba. Yun po kasing sa tabi ng puno nun, hindi nakakain ng pataba yun. Yung mismong sa tapat ng dahon, ang kumakain po kasi ng pataba doon, yung parang ugat niyang mga sinulid, parang mga sinulid lang siya kalalaki. Yun po yung kakain ng pataba nun, hindi naman po yung mismong principal. Ang kalamansi po, wala pong pinaka-principal na ugat yan sa gitna, wala po. Ang ugat po niyan, puro paikot lang. Kaya po ang kalamansi, pagka nahukay mo na paikot, madali mo na siyang itumba o tanggalin. Dahil wala po siyang principal na kagaya ng ibang puno, kagaya ng mangga, diretso po yung mga principal niyan. Sa kalamansi po hindi. Nasa gilid po, nakapaikot lang, tapos maliliit lang yung ugat niya. Although may mga lumalaki, pero hindi talaga lalaki ng gusto. Ayan. O ganun po yung pong pagpapabunga, 10 to 12 days nyo na hindi patutubigan. Kaya kung dumating na sa puntong 12 days o yun nga, sabi nga 13 days, kuha kayo ng pataba, sabog nyo. Pwede rin yun, sabog nyo po yung pataba, huwag nyo munang tutubigan mga 2 days,
At lulusabin nyo po muna yung pataba sa hamog. Pag nalusaw na po sa hamog yon, saka nyo patubigan. Sigurado pong magbubulaklak at magbubulaklak yung kalamansi nyo kahit na gaano pa siya kagulang o kahit na gaano pa siya katanda. Basta po lagi natin tatandaan, kailangan pag nagpapabulaklak tayo, magulang yung dahon. So yun mga katrops, at muli po, shoutout po sa inyong lahat at sa mga sumusuporta sa YouTube channel namin. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi. Saan po kayo naroon. Bye-bye po sa lahat.